Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang target ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ilang oras na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang pinakamalaking laban para sa Philippine boxing ngayong taon. At yan nga po ay walang iba kundi ang historic undisputed title fight sa pagitan ng dalawang unified super bantamweight world champion na sila Marlon Tapales at Naoya Inoue. At sa latest na panayam nga po sa ama at trainer ng Japanese monster na si Shingo Inoue, ay sinabi nitong pupuntiryahin daw nila ang katawan o bodega ng ating pambato mamaya. Paliwanag nito na napaka-importante daw ng body shot sa bawat laban sa boxing. At hindi niya daw itatanggi na isa ang kanyang anak sa may pinakamabagsik na body shot sa sports ng suntukan ngayon. Pero sa laban daw na ito kontra kay Tapales, ay mas lalo daw nilang pag-iigihan ang pagbato ng mga pamatay na suntok sa bodega. Nang sa ganun umano ay masira ang depensa ng ating kababayan hanggang sa tuluyan na daw itong mag-collapse sa laban at masira ang game plan. Giit din ng ama ni Inoue na mahina daw ang footwork ni Tapales. Samantala, aminado po tayong lahat na sobrang dehado talaga ang ating kababayan sa bakbakan mamaya. Subalit kapag nasilat po ni Tapales si Inoue, ay automatic po na siya ang makakasungkit ng napaka-prehistiyosong award at pinakamalaking award sa boxing ngayong taon. At yan nga po ay ang 2023 Fighter of the Year. Katumbas po ito ng MVP kung sa basketball. Ang dahilan po kung bakit si Tapales ang tatanghalin bilang Fighter of the Year pag natalo niya si Inoue ay dahil nagawa niyang kunin ang 4 na major world title belts ng Super Bantamweight Division sa loob lamang ng taon na ito. Bukod dyan ay parehong undefeated unified world champion ang mga tinalo niya na sila Muradjon Akhmadaliev at Naoya Inoue. Tapos pareho pa siyang heavy underdog sa mga ito. Wala nang mas titindi pa sa achievement na yan kapag naging matagumpay si Tapales mamaya. Kahit ang mga nagawa ni Terence Crawford at Devin Haney ngayong taon ay hindi ito kayang tumbasan. Dalawang Pinoy boxer pa lang ang nagagawang manalo ng Fighter of the Year. At yan nga po ay ang dalawang legendary na pambato natin na sila 8 Division World Champion Manny Pacquiao at 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. 3 beses na panalunan ni Pacquiao ang nasabing award, habang si Donaire naman ay nasungkit ito noong taong 2012. Si Naoya Inoue naman ay hindi pa nagagawang manalo ng award na ito sa kabila ng kanyang mga naabot na tagumpay sa sports ng boxing. Subalit kapag nagawa niyang talunin si Tapales mamaya, ay garantiya na din po na siya ang makakasungkit ng award na ito, sa dahilan na nagawa niya din makolekta ang 4 na titulo sa loob lamang ng 5 buwan sa taon na ito. Tapos magiging isang ganap na 2 division undisputed world champion pa siya. Sa kabilang banda naman mga idol ay malungkot na balita po agad ang pumasok sa atin ngayon lamang. Ito po ay dahil bigong manalo ang ating pambato na si John Bol Gabonilla sa undercard ng Inoue versus Tapales. 5th round technical knockout po ang sinapit ng ating kababayan kontra sa undefeated na pambato ng mga Hapon na si Kana Musakama. Lumagapak ang record ng Angas ng Cebu ngayon sa 10 wins with 7 knockouts sa 3 talo. Habang si Sakama naman ay umabante na sa 9 wins with 8 knockouts at walang talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas